Sa panahon natin ngayon, mahirap na makapag-ipon lalo na kung sakto lang ang kinikita. Pero kahit na maliit ang ating sahod, may mga simpleng tips at pamamaraan kaya mong gawin ngayon para mapalaki ang iyong savings. Pero bago tayo mag-start, kung bago ka lang dito sa aking channel, make sure to subscribe and paki-like na rin ang ating video kaya kung handa ka na, let's go! Una, alamin ang gastos at mag-adjust. Kailangan maging priority ang malaman kung saan napupunta ang kinikita mo. Kahit pa maliit na halaga yan, ay wag mo basta-basta baliwalain. Ang goal ay ang pag-track ng gastos at ma-identify mo ang spending habits mo at makapag-adjust. For example, sa 20,000 pesos mo na sahod, magkano napupunta sa bills or mga needs mo? Ilan din ang napupunta sa mga wants lang or luho? Malalaman mo din dito kung ilan ang natitira sa'yo na pera. After mong mabawas sa income mo, yung mga expenses mo. After ilista lahat. Possible kasi na 8,000 pala ang pupunta sa bills at needs mo. Pero 12,000 naman ang para sa luho at wants. Kaya ang ending walang savings. Kaya dapat i-adjust mo yung mga pinagkakagastusan mo kada buwan. At tanggalin ang mga hindi kailangan na gastos para sa luho, bisyo, sugal, online shopping, at mas i-prioritize ang savings mo. Pangalawa, pay yourself first. Basically, ito ang sahod mo para sa iyong sarili. Imbis na una mong binabayaran si Shopee, Marlboro, at si Alak, ay dapat magtatabi ka muna ng pera para sa iyong savings. Effective din naman kung income minus expenses is equal savings. Pero kadalasan dahil sa sobrang expenses mo, walang natitira ni piso para sa iyong savings. So, pay yourself first na strategy. Ang priority mo ay ang makapagtabi ka ng portion of your income para sa iyong savings. Number 3, bayaran ng maaga ang iyong mga bills. Dahil ang mga ito ay nagkakaroon ng penalty pag hindi nabayaran ng tamang oras. Hindi natin ito pinapansin dahil sa tingin natin, ito ay maliit na halaga lamang. Ngunit kung marami kang bills na binabayaran at madalas kang madelay, ay malaking halaga na rin ang nasasayang na pera. Number 4, magdala ka lang ng cash. Huwag kang gumamit ng card sa pagbabayad dahil malaki ang chance mo na ma-overspend ka. Magdala ka lang ng sapat na pera at dahil dito mapipilitan ka lang na ito lang na iyong gagamitin at maiwasan mo ang paggastos ng biglaan. Panglima, ang iniisip mo lagi ay kung paano ka kikita. Magaling kang gumawa ng opportunity para kumita ng pera. Ang lagi mong iniisip ay kung paano mo malulutas ang problema ng taong nakapaligid sa iyo. Dahilan kaya kadalasan ng ginagawa mo ay nag-generate ng income. Mahilig ka sa negosyo at alam mo kung paano kumilos ang pera. Hindi ka takot sumubok ng mapagkakakitaan dahil alam mo, ito ang magdadala sa iyo sa tagumpay. Panganim, naiisip mo din tungkol sa iyong retirement. Sa mura mong edad, nag-iisip ka na ng retirement. Kinoconsider mo ang pag-retire ng maaga dahil alam mong kaya mo. Magaling kang humawak ng pera kung alam mong sooner or later, hindi ka tatandang mahirap. Nakikita mo ang sarili mong mag-retire ng maaga, kaya pinaghandaan mo ito. Sa pamamagitan ng pag-aaral ng iba't ibang klase ng mga life insurance, inaalagaan mo din ang iyong social security. Nangangarap at nagpaplano ka ng magandang buhay sa iyong pagre-retire. Number 7, nagpaplano ka para sa major investment. Nakita mo sa hinaharap na nagkukwenta ka at nag-iisip kung paano mo ma-afford ang isang major investment. Bumugol ka ng oras para mapag-aralan ang pasikot-sikot na major investment na ito. Iniisip mo kung ano ito at itanong sa iyong sarili anong pinakamagandang paraan para maabot mo ito sooner or later. Halimbawa, isang farm, mutual fund, o isang business, o kahit anong investment na alam mong malaki ang return. Hindi ka din naniniwala sa easy money dahil pinaghihirapan mo ang lahat ng ito. Pangwalo, mga successful ang lagi mong nakakasama. Naunawaan ng mga taong successful ang kalagahan ng magandang relasyon sa mga taong may value. Kung ang lagi mong nakakasama ay may kaparehong mindset ka, nagtuturo sa'yo, namumuhay ayon sa goals mo, nasa tamang direction ka, matuto mula sa pagkakamali at tagumpay ng mga taong nakapaligid sa iyo, huwag kang makisama sa mga taong sisira sa pangarap mo. Number 9, 30 days rules. Ang 30 days rule ay simple at epektibong paraan para makontrol ang impulsive spending. Kung gusto mong bumili ng mga bagay tulad ng sapatos, relo at cellphone, pigilan mo muna ang iyong sarili. Sulat mo ito sa isang papel at siguraduhin na nakalagay ang presyo at lugar kung saan mo ito nakita. At ilagay sa parte ng bahay na madalas mong makita tulad ng ref
at salamin at maghintay ng 30 days. At dito mo isiping mabuti kung kailangan mo ba talaga ang mga ito or gusto mo lang. At magugulat ka na lang sa resulta dahil madalas hindi mo naman talaga kailangan ang mga ito. Number 10, maghanap ng extra income online. Pwede ka maghanap ng freelance job kagaya ng social media. Andyan yung YouTube, TikTok at marami pa. At may isa din akong masuggest na extra income na kung saan ay isa din ako sa member nito. Ito ay tinatawag na IMG or International Marketing Group. Nagtuturo ito sa atin ng libre paano gawin ng business. At isa ito sa nagustuhan ko sa IMG ay matuto about financial literacy. Ngayon, kung may extra income ka, magugulat ka na lang sa bilis ng paglaki ng iyong savings. At maisip mo na madali lang ang mag-ipon. Malaki ang maipon mo kung babaguhin mo lang ang iyong pag-uugali at pananaw pagdating sa pera. Masarap ang pakiramdam na may ipon. Mayroon kang sunset security at ma-enjoy ang iyong buhay. Ano sa tingin mo? Mayroon ka rin bang tips kung paano makasave ng pera? Comment ka naman sa baba. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, maaari mong i-check ang iba pa nating video. At dahil nakarating ka sa part na to, maraming salamat sa panunood at kung nagustuhan mo ang ating video, huwag kalimutan i-like, share para marami tayong matulungan mabago ang buhay. At subscribe na din with notification on para lagi kang updated sa mga bago nating uploads. At sana'y na-inspire kita.